ng kabataang Pilipino ang petsa ito, 19 ng Enero 2026. Muling umalingaw ang pangalan ni Ramon Bong Revilla Villar, hindi sa pelikula, hindi sa Senado, kundi sa bulwagan ng hustisya. Isang utos ng Sandigan Bayan ang bumagsak. Arestuhin siya dahil sa 92,800,000 peso pondong milamon ng multo ng katiwalian. Hindi na siya hinabon ng pulisya, siya mismo ang humarap. Sa ini sa Camp Crame, pusang loob siyang sumuko. Ang dating bida ng aksyon ay nayoy tauhan sa sariling drama, isang akusado na haharap sa mabigat na paratang ng bayan. Sa loob ng Camp Crame, ang kanyang mundo'y lumiit sa 4 na pader. Walang piyansa, walang palabas. Ang katahimikan ng selda ay tila salamin ng isang sistemang matagal nang naghihintay ng katarungan. Mula sa entablado ng pelikula, tungo sa Senado, at nayori sa kulungan, ang kanyang kwento ay naging alamat ng pagbagsak. Paalala ito na ang kapangyarihan ay may hangganan at ang tiwala ng bayan ay hindi laruan. Sa bawat kasong tulad nito, lumilitaw ang tanong, hanggang saan ang ating pagtitiis sa katiwalian? Ang pag-aresto kay Revilla ay hindi lamang balita, kundi sigaw ng bayan na ang hustisya, kahit mabagal, ay may sariling takdang paniningil. Gayunman, may pagkakataon siyang ibigay ang kanyang panig sa mga pagdinig sa Sandigan Bayan at patunayang wala siyang kasalanan. Ang balitang ito ay hindi lamang ulat ng pag-aresto. Isa itong pagsusulat ng kasaysayan, isang paalala na ang mga multo ng katiwalian ay maaari ring malantad at ang mga makapangyarihan ay maaari ring gumuho at magkawasak-wasak.